tumatagilid na ang ating mundo dahil nga sa kagagawan ng mga tao. Ito ay nakakabahala na. Lubhang nauuhaw na ang mga tao. So, mula kay sa iyong araw mga kapatid, kung bago ka pa lang sa channel niya at trip mo ang ganitong mga content niya, ay mag-subscribe ka lang at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload niya araw-araw, at mag-subscribe ka na rin sa channel ko, Pinoy Mr. Channel, at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong reaction na i-upload ko araw-araw. So, tumatagilid na raw ang ating mundo dahil sa kagagawan nga ng mga tao. So, sobrang nakakabahala na ito mga kapatid. So, ito na nga ang nakasulat talaga sa propesiya na habang tumatagal, hindi na raw ito nagiging maganda ang pag-ikot ng ating mundo. So, paiba-iba na raw ito ng pwesto. So, meron lang akong mga kapatid, meron lang akong nakikita sa ibang mga video content na ang mundo na natin ay flat. So, para sa akin mga kapatid, isang malaking kalokohan yan na flat ang ating mundo. Kasi raw kapag ang tubig daw ay, sabi nila flat daw ang ating mundo kasi ang tubig daw ay umi-steady lang daw. So kung bilog daw ang ating mundo at umiikot-ikot ito, kapag tumalon ang tao, bakit hindi raw siya na out-balance? Isang malaking kalokohan ng mga kapatid So na-discover na yan nung una ni Magellan nung una na ang ating mundo talaga ay bilog. So wag na nating patagalin to mga kapatid. Wala na tayong hinihintay, simulan na natin. Sa ating planeta, na alam nyo ba na ang ating planeta ay tumatagilid dahil sa kagagawan ng tao? O mga kaibigan, ating pag-uusapan, bakit habang dumadami ang nauuhaw na tao ay tumatagilid naman ang ating mundo? Ano ang kinalaman ng pagkauhaw ng tao sa pagtagilid ng ating mundo? At ang tanong ay, ano ang pangamba ng pagtagilid ng ating mundo? Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Ayon sa isang report, ang Earth's axis ay nag-shift dahil sa kagawa ng tao. At kung magkakagayon, sa susunod na henerasyon, mawawalan ng tubig ang ibang mga lugar dahil sa pagtagilid ng ating mundo. Tayong mga tao ay gustong-gusto natin ang groundwater, na kung saan ang ating mundo, 99% nito ay liquid fresh water na pwedeng inumin at pwedeng pandilig ng mga pananim. Ito ang nagre-replenish sa ating mundo. Ngunit dahil gustong-gusto natin ng fresh water, ay sobrang dami na ang sumisipsip ng underground water na ito ang source ng ating mga inumin. Ngunit sabi ng mga scientist, mula 1993 hanggang 2010 ay naitala na nakapag-remove tayo ng 2,150 gigatons ng groundwater. Ibig sabihin nito, sa dami nito ay kaya nitong i-fill ang 860 million na Olympic size na swimming pools, na ito ang sobrang nakapag-impact sa ating planeta, where in fact ang ating mundo ay nag-tilt papunta sa timog. Kung ating kasi makikita, ang ating mundo ay nag-i-spin ito constantly na katulad ng isang trompo, at ito ay covered ng bodies of water at landmass. Ito ang mga importanteng factor para ma-maintain ang balance dito sa ating planeta. Ngunit kung i-distribute natin ang mass ng hindi pantay,
ang planeta natin ay magwawabol at ang kanyang pag-i-spin ay hindi na magiging katulad ng normal. So anong nangyayari mga kaibigan? Dahil sa pagsipsip natin ng napakaraming groundwater mula sa planet Earth ay nag-change ang distribution nito sa buong planeta at ang pag-ikot ng ating planeta ay tumatagilid sa kanyang axis. Ito ay isang imaginary line na kung saan dito nag-rotate ang ating mundo at dahil uneven na ang water distribution sa loob ng napakaraming mga dekada ay malaki na ang pinagbago ng axis ng ating mundo at ika pa ng mga scientist ang ating mundo ay tumatagilid ng 1.7 inches kada taon sa timog at kung ating makikita kalahati lamang ng groundwater ang bumabalik sa mga reserva at ang karamihan nito ay nagtatravel across sa mga karagatan, sa mga channels at sa mga ilog mula 1993 hanggang 2010 at ang pagpapump ng groundwater ay ito ang dahilan kung bakit nag-rise ang ating sea level na ito mga kaibigan ay nag-rise ng 0.24 inches. Ibig sabihin pagdating ng 2050 ay marami sa mga bansa ay lulubog dahil na rin sa pangyayari ito. Ang ating karagatan ay tumaas na ng sobrang bilis sa loob ng isang dekada mula 1993 at 2002 at last year isang record high na pagtaas ang naranasan ng ating karagatan dahil na rin sa climate change. At kung ito ay mangyayari mga kaibigan sa susunod na mga taon, milyong-milyong mga tao ang matitrete ng kanilang buhay at mawawalan ng mga lupa sapagkat ito ang mga lulubog na mga lugar katulad na lamang ng Lagos, Bangkok, Mumbai, Shanghai, London, Buenos Aires, New York at marami pang iba. Ibig sabihin mga kaibigan, ito na ang panahon na kung saan kailangan nating bigyan ng prioridad dahil kung hindi natin ito masusolusyonan, ito ay makakaapekto sa ating mundo sa mga susunod na mga taon. At kung ating makikita, ang ating mundo talaga mga kaibigan ay patungo na sa hindi maipaliwanag na kapahamakan. Ang tanong ay, nais mo ba na maging ligtas hanggang sa huling kapanahunan? Salmo 27 verse 5. Itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo, ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki, ako'y ilalagay. Kaibigan, wala tayong ibang kanlungan kundi ang ating Panginoong Diyos. Manalig tayo sa Kanya habang maaga pa at tayo kumapit sa pananampalataya na hindi niya tayo papabayaan kailanman. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal mga pangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat dahil sa aming mga mata nakikita po namin ang kapahamakan na ibig sabihin lamang nito. Wala po kaming ibang pupuntahan kundi sa aming Panginoong Jesus lamang. Gabayan kayong Panginoon na magkaroon ng mas malalim na pananampalataya sa Kanya. Pananampalatayang hindi niya kami papabayaan hanggang sa hinaharap. Tulungan kami Panginoon na kumapit sa inyo at manampalataya na sa aming Panginoon Jesus lang kami magiging ligtas. Salamat Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito'y aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bago naman kaalaman ito mula kay Sayong Araw mga kapatid nyo, no? So alam niyo kung bakit hindi na naging maganda ang ating pag-ikot ng mundo kasi alam niyo nung una yung pag-ikot ng ating mundo ay medyo pa lang mahina. Ito ay mahina lang kaya hindi tayo naapektuhan dito sa ating tinitirhan. Kasi kung itong ating mundo ay sadya talagang parang trumpo talaga na umiikot talaga na parang trumpo ang bilis. Siyempre hindi naman 'yun maganda kasi anong mangyayari sa mga tao dito? Magkandagugo ang mga bahay, magkawasak-wasak ang mga bahay, mga tao magkatumba-tumba. Kaya napakatalino talaga ng ating Diyos. Sana naman ng itong mundo natin ay iingatan natin. Dahil habang tumatagal ay hindi nito naging maganda ang pag-ikot nito . Ito na nga, tumatagilid nga. So,
habang tumatagal na ito na nga ay nakasulat sa propesiya, ay habang tumatagal ay mas lalo pang nauuhaw yung mga tao. So ito na nga nung nakaraang araw, nakaraang buwan, ito na nga nakaraang taon ba 'yan? Nakaraang taon, ito nga ilog Euphrates, itong pinaka malaking ilog doon sa ibang bansa, ito ay natuyo na dahil sa sobrang init. Dahil nga ito sa kagagawa sa propesiya. So hindi lang ito sa propesiya, ito ay kagagawan din ng mga tao dahil sa mga giyera, mga pa diyan, mga bomba pa diyan na sobrang lalakas. So itong mundo ay yumayanig talaga at hindi na nagigibagandaan pag-ikot. Kaya sana naman ay alagaan natin ang ating mundo dahil hindi gusto ng Diyos na tayo ay tayo ay itong mundo natin na ginawa niya ito dahil mahal na mahal niya tayo, ginawa niya ang mundo para tirhan natin at alagaan natin. Hindi natin dapat sirain, hindi tayo magsunog ng mga plastic diyan, hindi dapat magtambak ng mga basura diyan kahit saan, kasi nagkaka-cause yan ng mga baha. Huwag tayong pumutol ng mga malaking kahoy para hindi gumuho ang bundok. Ayun nga. So kung sinabi ko na yung katapusan na nga yung paghukom, so malayo pa yun. Yung gusto na talagang na sa puno ng Panginoong Diyos natin, sa sobrang makasalanan ng mga tao. So gusto niya talaga itong sirain ng mundo kasi siya ang gumawa, magagawa niya. Dahil siya ang lumikha nito. Kaya sana humingi tayo ng tawad sa Panginoon at wag na nating maglinis tayo, para maging ang ating kalikasan, maging maginhawa ang ating mga ating mga nature, mga diyan, mga hangin diyan. Okay, so hanggang dito na lang po mga kapatid sa aking reaction video, at mag-iingat po kayo palagi. Salamat sa inyong panonood. Peace out.